Si Technical Sergeant Rolando Ventoso ay multi-awarded NCO. Hindi lang dito sa 48th Infantry Battalion, kundi sa 69th Infantry Battalion, sa 24th Infantry Battalion. Kumbaga, mahaba-haba yung listahan na accomplishments niya. In fact, naging best enlisted personnel siya ng 7th ID, 7th Infantry Division noong 2019. And in fact, nabigyan din siya ni Sir Greg, General Katapang, ng award. Dating Chief of Staff pa si General Katapang in 2012. Malupit-lupit yung mga accomplishments. Pero sabi ko isa-isahin namin yung mga accomplishments. Okay, go. Bali, sir, magandang hapon, sir. Bago ang lahat, sir, bago magpakilala, sir, maraming salamat, sir, sa itong dokumentary na yung ginawa. Dahil dati-dati napapanood ko lang. Nanonood ako sa ano. Ngayon, ikaw na mapanoorin. Tapos, pumasok sa isip ko, sir, na maganda siguro kung ma-interview ako ni sir. Wala yun, sir. Matagal na ano yun. Nung nakarang taon, nanonood ako sa yung ano ko yung sa Mindanao, yung mga na-interview mo. Sabi ko maganda, maano siguro ako. Pero hindi ko alam, sir, na nangyayari. Yung ngayon. Karangalan ko, brother. Ngayon, sir, magpakilala ako. Ako si Technical Sergeant Ventoso. Senior NCO dito ngayon sa 48IB. Bali, Tubong Mindanao, Agusan del Sur, sir. Andun? San Francisco, sir. San Francisco. Tribong Manubo, sir. Proud. Tribong Manubo. Ganun ba? Anong sub-tribe ng Manubo? Agusanon, sir. Di ba? Iba-ibang klase yung Manubo. Yes, sir. May Obo Manubo. May sa amin, sir, Manubo na Agusanon. Manubo talaga. Yes, sir. Okay, San Francisco. Yes, sir. Tapos, ano, sir, isa akong anak ng pinakamahirap na ano sa amin, sir. Noong taong pinanganak ko, namulatan ko talaga, sir, yung hirap ng buhay. Dahil kami talaga sa bundok lang din kami tumira. Noong araw, sa amin kasi, sir, pag sinabing Manubo, yung naranasan pa namin yun, yung mga diskriminasyon pa noong araw. Hindi, kwento mo nga muna yan. Ang buhay Manubo, San Francisco. Mga diskriminasyon noon, sir. Yung pag Manubo ka, walang pinag-aralan. Tapos dumating pa yung punto na pag Manubo ka, walang mga CR. Yun yung ano, sir, yun yung parang description sa tribo namin noon. Which is totoo naman, sir, dahil nga makita din naman nila yung ano namin, talaga yung kalagayan sa buhay. Ganun talaga. So, kasi yung lugar namin, sir, parang kalsada lang. Yung dito sa right side, purong Manubo. Yung dito, mga Bisaya, Bulanon, ganyan. Saan ba kayo doon? Sa San Francisco, sir. Hindi, saan doon? Alam ko man na San Francisco. Barangay o doon sa... Barangay, sir. Nung dito na kami sa baba, sa Barangay Bayugan do, sir. Alam ko. O, sige, Yes, sir. tuloy. Yan, sir, yung ano. Pero palipat-lipat kami ng lugar noon, sir, kasi yun man yung kultura namin minsan, na pag nagbukid kami dito, mga tatlong tanim, pag medyo nakita namin na ano na yung lupa, yung hindi na mataba, payat na yung pananim, lipat na naman kami ganun. Tapos nakarating kami, sir, dito sa may Durian, sa Kuparencia ng San Francisco. Bundok yun, sir. Yun yung mga malayo na lugar na natirahan namin. Bago pa lang ako sir, na bata pa lang ako noon. Bagay noon, nakakakita na ako ng mga NPA, pumupunta din doon sa amin. Minsan nga, doon sa bahay, iniinggan niyo ako na yung humahawak ng sir, yung armas, yung baril. Yung 2-3, yun yung pinapahawak sa akin. Tapos sabi na, paglaki mo, sumama ka sa amin dahil ganito. Pero ano pa naman, sir, balikan ko yung sa hirap namin ng buhay, sir, since nung nag-aaral ako ng elementarya. Talagang yun yung nag-aaral ako, sir, na walang tsinilas. Nung elementarya ako, nag-aaral ako 2 notebook, pinakamarami.
Kasi hindi ko rin naman masisi yung magulang ko, sir, dahil wala din talaga maibili dahil ang buhay namin, ang buhay ni tatay ko noon is ginto, yung pamulawan, sir, sa Bulawan. Bisaya. Small scale. Sarili niya tunnel, hindi. Di, sir, yung ano lang, placer, yung sa Plus, ilog lang. Pero Yes, sir. marami kasi doon sa inyo. Noon, sir, meron, pero kadalasan wala. Mm. Pag may kuha, meron kaming makain. Pag wala, saging kamote. Yun lang naman yung pangunahing ano talaga namin. So, yan yung ano ko, sir, yun yung pag-aaral ko na talaga nakikita ko yung mahirap. Ang hindi ko makakalimutan talaga nung yung pumasok kami magkapatid sa eskwelahan yung sumunod sa akin na yung almusal namin is ano, yung talbos lang ng kamote. Dahil inabot kami yung wala nang saging sir dahil naubos ba. Mm. Kapitbahay, wala ding magpapahiram dahil alam din naman nila yung kalagayan namin na kung manghiram, wala din pambayad. Tapos yung kapitbahay namin, wala din talaga silang maibigay dahil kapare-parehas lang din naman ang kalagayan namin ng sitwasyon. Yun yung pinakamasakit na nakikita ko doon sa magulang ko, sir, yung time na nanghihingi kami yung time na yun, na paano ang gagawin namin? Yung almusal nga namin, talbos lang. Paano yung wala kaming baon? Yung talikod ng ama ko, sir, yung magulang ko na talagang, yung talikod ba yung sakit ng loob na wala siyang maibigay sa anak? Nararamdaman mo ba yan noon? Ay, grabe, sir. Sige, ano mo nga, paano mo nararamdaman din yung sakit na magulang na walang maibigay sa nakita anak? ko kasi, yung ano, yung talikod ba? Yung tumingin sa amin na yung sausaw lang sa kwan, sir, yung ginamos dito sa ano, pag-uong, parang gano'n. Nung makita niya, tapos siyempre, manghingi kami na, kasi test namin, sir. Yung pagtingin niya sa amin na walang maibigay, sabay tumalikod sila dalawang, yung gano'n. Yun yung hindi ko makakalimutan talaga. Na maawa ka rin sa ano, sa mano kasi yung isip ko noon, sir. Talagang yung grade 4 ako. Sa ganun na sitwasyon ba, maawa ka sa magulang mo o maawa ka sa sarili mo? Maawa ka sa sarili mo, sir, pero kahit anong gawin mong panghihingi, alam mo rin naman talaga na wala. Kasi yung nakita ko yung pagtalikod niya, yung sakit ng loob niya na wala silang maibigay. Yun yung tapos pag pumasok kami sa school, uwian ng tanghalian, hindi ako dumadaan, sir, dyan sa simento. Kasi mainit man. Dito sa yung gilid. Hindi ko naman iniinda yung mga tinik-tinik na yung tinik ng kwan. Ang tawag niyan, yung makahiya. Kasi hindi naman tinatablan yung pako sa dahil makapal yung Makapal na yung kalyo. ano mo. Yun yung hirap namin, sir, talaga. Mahirap na mahirap. Pero, Tapos, yun lang man lang ano ng tatay ko, sir, na tiisin yung pag-aaral niya. Normal, dahil hindi man tayo pinanganak na meron. Natapos ko yung elementarya ko. Dito na naman sa high school. Medyo malaki na ako. Ganyan. Ganun pa rin yung hirap. Pero dahil medyo lumaki na ako, sir, tumulong na ako sa kanya. Pag Sabado-Linggo, kami yung palkata. Kargador. bigat din ang Sir, palkata. tapos yung mga tinistis na kahoy, yan yung trabaho namin. Galing sa Magkano bundok. bayad sa palkata? Mura pa nun, sir, yung panahon nun, mga 80s na, 89, 95 hanggang dyan. Ang palkata, sa mga hindi nakakaalam, ito yung ginagawang mga posporo, ginagawang plywood. Pero pagka chainsaw kasi, bubuhatin yan, ilalabas doon sa may highway, saka ikakarga ng truck. So, hindi manual man kasi yan. Kaya Yes, binubuhat yan. binubuhat talaga yan. Kakarga sa truck. Pero, gaano kahirap ang maging mahirap? Itong mga tanong ganito muna. Dito muna tayo, mamaya na yung gira-gira. Yun yung sir. Ngayon ko lang naman din ngayon ko lang na experience na rin na naging magulang ako. Yung ikumpara ko yung ngayon at saka yung noon. Talagang masasabi ko na hindi ko maipaliwanag yung hirap namin noon. Pero hindi mo masisisi dahil wala yung talagang mapagkukunan. Nagtataniman kami ng gulay, pero meron talagang time na abutin din na maubos yung saging, maubos yung kamote. Tapos, aasa ka na lang doon sa ginto-ginto.
yung tatay ko. Masaya na kami nun, sir, pag nakakain kami yan, yung humay yung tawag niya sa Bisaya, yung palay na bigas. Siguro sa isang buwan, salamat na kung makakain kami yan. Mostly, ang pagkain namin, sir, yung mais. Yung giniling ng yung... Sige, magkwento ka pa kasi maraming hindi nakakaalam niyan. Sige, tuloy lang. Oh, Post sir, ko to bukas. Ano ba yung mais? Yun yung sir, kwento talaga na patunay talaga na yung buhay namin noon ng mga manubo. Hindi naman lahat, yung sa pamilya lang namin, sir. Na ko ito. Tapos yan, nag-aral kami ng high school. Kapatid ko, naka-graduate nga ng high school, pero dumaan talaga sa yung ultimatum na pagtitiis sa hirap ng buhay. Kasi umabot nga sa punto na, nung umabot ng last, yung fourth year high school na ako, sir, pinilit ko pang lumayas dahil parang hindi na kaya yung hirap. Bibigay ka rin ba pag gano'n? Kaya ganyan na hirap, bibigay ka rin? Pag na sir, yung may nakakaintindi ka na sa buhay, may abot talaga yung lalo na bata pa ako nun. Tapos marami pa ako makikita mga pinsan ko na okay lang naman sa kanila na hindi nakapag-tapos. Yun, nasanay na rin kami, sir, sa hirap ba? Bida sa bukid, akyat, baba, yan. Lumayas ako, sir. Yung nagmina. Hindi alam nung magulang ko. Pero mga 5 buwan na lang siguro yun, o 6 na buwan bago graduation. Bantero ka, atrasero. Oo, sir. Atrasero, sir. Sige, sumama ano ba yung atrasero? Ganito atrasero. Ako, sir, sumama ako sa pinsan ko. Sabi niya, dito nang tayo, may pera dito. Totoo naman, meron. Noong ko naranasan, sir, yung tunnel, na blower na lang yung buhay namin dun sa loob. Kwento mo. Yun yung... Anong buhay na atrasero? Mahirap dahil pag nag-burn out, sir, kakapusin ka ng hininga. Yung bundok na yun, sir, yung namin, yung tunnel na yun, makita mo, maliit lang, parang pinto, yung bundok. Pero pag makita mo sa loob, sir, naiikutan ng parang bachelor ba? Ganon kaluwang doon sa ilalim. Doon, yung napasukan ko na tunnel. Dito yung banda, sir, sa Vegan Tres, hindi ko na matandaan kung saan banda. Bunawan ba yun? Yan yung pinakamahirap na buhay ko nun dahil yung talagang tiis, yung hilain mo yung sir, hilain mo yung stock. Yung stock na yun. 2 weeks. Magkano bayad? Hindi, may share ka, di ba? Hindi, ang naging kasi hindi mo nauna, sir, kasi yung pinsan sumamalaw sa kanya. Sumamalaw sa kanya, sabi niya, basta kung ano yung share ko, yun din, share mo. Nagkapira ako nun, sir, ng 2 weeks. 6,000 yata yun. 6,000 na. Pero, biglang dumating yung tatay ko nung 2 weeks. Nagulat ako paano niya ako natuntun. Na wala mo nakakaalam. Pero siguro, pumasok sa isip nila, may pinsan ako doon. Yun, sir, hinila ako ng tatay ko. Bakit ilang taong ka ba noon? Na ako, sir, kasi hinto ako ng pag-aaral. Nakahinto ako ng pag-aaral. Yung high school ko, nag-graduate ako, 17 at 18 na. Parang gano'n. Kaya yun. Nakiusap yung tatay ko sa akin, sir. Mia, bakit ganito? Ba't umalis ka na? Hindi ka nagpaalam. Sinasayang mo yung panahon na 5 buwan o 6 na buwan, sabi niya. Bumalik ka. Kasi pakiusapan ko yung teacher mo na pwede ka pang pumasok. Ayun, ko rin, sir, na pumayag ako doon sa kanya. Naawa din ako sa tatay ko. Layo nung nilakad niya. Ayun, sumama ko sa kanya. Pero may dala na akong pera. Yun yung binigay ko sa kanya. Kumuha ko na 1,000. Binigay mo sa parents mo? Oo, binigay ko sa kanya. Tapos pumunta siya kasi teacher ko. Doon ako naituloy yung pag-aaral ko, sir, kaya ako nakagraduate ng high school. 2001, nakagraduate ako ng high school. Yun. Pero may mga kapatid na ako dito sa Manila. Yun na din yung naisip ko. Yung hirap ng buhay dito, baka punta ko ng Manila, baka mabago. Punta ko ng Manila, sir. Nakikipagsapalaran. Yun nga. Kala ko rin naman, maganda rin yung buhay sa Manila.
Pero nung una, pagdating ko dito sa Manila, maganda kasi 1 week pa lang, nakapasok ako ng yung kargador ng ano, sir. Kargador yung asukal Mm. na ano nung kapatid ko. Ang problema, yung kalaki ng ilang ano yun na truck na pupunuin namin. 1 linggo lang sir, hindi ko nakayanan. Yung dahil pumutok itong mga itong dito. Eh, kaya mo naman yung puyong. Sir? Kaya mo naman yung puyong. Yung sukal, di mo kinaya. Hindi sir, yung isang sako yun eh. Mm. Sako-sako yun eh. 50 kilo. Mm. Eh yung daan-daan yung ano sir, yung Yung karga-diskarga yun. Yun yung ano ako, pumutok yung mga dito ko. Kaya sabi ko, hindi na ito ano tol. Sabi ko, ikaw na magpatuloy dyan. After siguro, lumipas mga ilang buwan, nag-apply ako ng trabaho, kontraktual. Eh, natanggap naman ako sir, dito sa Cavite. Maguyam silang Cavite, dyan ako nakapagtrabaho. Maganda yung buhay ko nung ano, nakaranas ako ng magandang buhay, doon may sweldo ako. Pero sa loob lang ng 6 months. Hindi ko alam na ganun pala kahirap sa Manila kapag wala ka ng trabaho. Nabago na naman yun ako sir, yung isip. Yung pagdating ko dyan sa Manila, mga ilang buwan na wala na ako ng trabaho. Sabi ko, mas mahirap pa ang buhay dito sa Luzon kung wala kang trabaho kaysa doon sa Mindanao. Kasi doon, makahingi ka ng saging. Makaano ka ng kamuti. Doon, dito sa Manila, wala sir. Bawat baba mo sa kalsada, yung tubig, yung binibili. Yan yung naging ano ko, yung hirap na dinanas ko bago ako nagkaroon ng trouble dyan sir sa Manila. Kaya siguro na-trigger ako na nung time kasi na pumunta ako dito sa Luzon, pumunta muna yung mother ko sa yung sa father ni sir, ni Colonel Kapuyan, Sir Allen Kapuyan. Kasi yung mother niya, bali ko yun. Kasi ako din naman yung kasama nila nung grade 2 yata, huminto ako ng pag-aaral. Doon ako sa kanila. Sa kasama nila ako sa bahay. Kaya pumunta ako ng Manila, pinadalhan ako ng recommendation letter na kung kasakaling magkaroon ka ng problema, gusto mo magsundalo, punta ka doon kay uncle mo. May merong telephone number na yung yung local number. Yung dala-dala ko sa recommendation letter. Tapos nagka-trouble sa Manila, sir. Yung nasali kami sa trouble kasi. Pero ako talaga, sir, mula nung hanggang nag-edad ako ng 20, hindi ko nasubukan yung magsali ng mga inom. Tapos yung sigarilyo. Wala sa isip ko yun. Bahay, simbahan, bukid. Yun yung papel ko sa buhay. Hanggang umabot sa punto na yun na yung nag-trigger namin. Yung nagkaroon ng problema yung tinirhan namin, sir. Kasi yung pinsan ko kasi nag-billiard ba? Nag-billiard doon sa labas tapos walang pera. Binugbog siya. Kinuyog. Nagpatulong sa amin. Kaya nasala ko sa gulo. Ngayon, yung time, lumaki yung gulo. Dahil may nakialam ng mga barangay. Tapos, kasi batuhan na, sir. Nung nangyari na yun. Kaya, nakulong sila. Nakulong yung iba. Yung iba nakatakas. Ako, nagtataka ako, sir. Yung nakulong kasi kami sa isang kwarto yung tinaguan namin. Ako yung bukod tangi na hindi ko alam kung anong nangyari. Dala-dala nung pulis yung witness na babae, kung sino yung tinuro kami. Bukod tangi sila ako yung hindi namukhaan ng yung witness nila na kung ito kasama ba sa ng gulo. Sabi naman sa akin, kaya nagulat ako. Sabi ko, sir, ano bang kaso pala ng pinsan? Ito ganyan, ang gulo ito. Sa diretso na sir, kwento. Nakulong sila din. Ako, mag-isa ako natira doon. Wala na akong kasama.
naisip ko yung recommendation letter sa akin. Mm. Doon ako, sir, tumawag sa number sa bahay nila, Sir Alin, sa Paubil. Mm. Buti, sinagot din naman. Yun, napakilala ko, sir. Then ako yung ganito, ganyan. Gusto kong pumunta sana dyan, ma'am, kung ano. Eh, sakto naman nun, sir, walang kulang ng striker sila, ma'am. Mm. Kaya, yun na yung nagdesisyon ako na pumunta sa kanila. Sabi ko dito, safe na ako dito. Kahit tumagal ako dito, at least hindi ako nagugutom. Diretso na rin, sir, yung isip ko mag-striker na ako. Wala pa akong knowledge, sir, sa yung magsundalo. Mm. Wala pa akong na kung ano yung buhay ng sundalo mag-apply. Wala akong kahit konti kasi laking bundok ako. Pero nung nandun na ako, nakakasalamuha ko na yan. Sa diretso na pagka-istorya, pumunta na nga ako doon sa Kilamam. At ginawa na nila ako striker. Siyempre, sa ilang buwan, 2002, andun na ako. Ilang buwan, nagkaroon na ako ng mga kaibigan. Mm. Tatanong-tanong na ako, sir, tungkol sa yun, kung paano mag-apply ng sundalo. Hanggang sa si Sir Ali naman, sabi niya, sige, magtyaga-tyaga ka lang dito, yung unang kita namin. Tyaga-tyaga ka lang dito. At ganito, ganyan. Magsundalo ka kung gusto mo. Yun. Yung naging kabady ko naman doon, si Baswil, na naging classmate ko rin, sir. Yun yung kasama ko na mag-apply-apply. Mm. Unang kuta nun, sir, unang processing, meron na doon sa Rizal, sa Tanay Rizal. Pero minalas, hindi kami natanggap na nag-apply doon. Eh, bumalik ako, ma'am, ganito, hindi ako natanggap doon sa ma'am, sa Rizal. Sige, sabi niya, sa sunod ka na lang nakuta pag dito sa Port Magsaysay, abangan natin kung may mga processing. Yun na yun, sir. Sa kulang-kulang 2 taon ko na nag-strike doon kay ma'am, sa kila Sir Ali. Karoon na ako ng knowledge kung paano mag-apply. Hanggang sa, yun, nagkaroon ng processing sa Port Mag, pinapunta na kami doon, sir. Ang hirap naman ng time namin na yun, sir, sa pag-apply. Mm. Kasi bawal yung bawal yung taga Mindanao. Mm. Ang muna sa kuta na yun is buong lang, taga Region 3 lang lahat. Eh, nandun na ako. Kaya lang, may mga konsiderasyon. Sabi na okay lang kung kung IP. Mm. Yun yung naging panlaban ko nun, sir. Okay lang kung IP ka. So, IP quota ka. O, bigyan ka nila ng sir, yung time na, process. Kaya sa dami namin na taga Mindanao nun, ilan lang kami na sir, yung nakuha dahil nga, yun, sabi ni General Balawing, itong kuta na ito, Region 3 kayo, tumawag ako sa Mindanao. Sabi ko, padalhan niyo ako ng certification na pagpapatunay na ako, IP ako. Kaya yun, sir, yung dumating na 2003, natanggap sana kami, kaya lang, sumobra yung quota, naiwan kami, sir, na taga Mindanao. Naging waiting list kami ng class 97. Ito nga si Sir Sarsagat. Yan sana yung sir, tumulong sa akin dahil ginawa niya ako laruan yan eh. Marunong ako konti nun, sir, kumanta. Kasi sanay ako kumanta sa simbahan. Tapos yung mga kanta-kanta ng Bing Rodrigo at saka yung mga Marcos Season. Ginawa niya akong laruan yan. Pag naghihintay siya ng ng sasakyan, banat muna ako sa kanya, sir. Yung SOP, sir, ba kung tawagin. Kaya, yun, nung may kuta, pinipilit ako ibinulong ako ni Sir Sarsagat sana noon. Kaya lang, hindi talaga pwede, sir, kasi sobra. I-next na lang natin yan, dito nila sila.
So nung naging waiting list kami sir, ito na yung trabaho namin dyan sa Port Magsaysay. Kami yung tagalinis ng ano dyan, yung golf. Mm. Then survival na naman kasi yung sa pagkain. Kami ng mga waiting list, yung mga malalapit, may magkakaroon lang kami ng bigas kapag magdadala sila. Mm. Yun yung ano sir. Yun. Pagdating ng 2004, nagkaroon na ng kuta ulit. Doon na kami sir napasok. Yung kami na ng waiting list. Pero ang hirap namin dyan, kasi masaya kami nun pag merong naglalaro ng golf o merong nag-ano sa club na mga officer kasi may mga pagkain. Mm. Doon kami nabubusog. Then, yun na sir, ito na yung kwento na na ako, natanggap na ako bilang sundalo. Na take out ako sir ng take out kami ng September 1, 2004. Training ng 7 months, nag-graduate kami ng April 27, 2005. Yun yung ko sir sa pag-apply ng sundalo. Din ito, ang 2005, December 2005 sir, sa December 5, 2005, yun na yung na ko sir, dineploy na kami sa mga bata-batalyon. Yun ang next episode. Yes, sir. Yun ang next episode, second episode yun ng napaka-drama na buhay ni Master Bentoso.